Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning guys! Magandang araw ulit sa inyo guys! Nandito ako ulit para sa panibagong video at panibagong araw sa buhay natin. Okay, nandito ako ngayon sa pamilihan ulit, public market. Mamimili ako ng lulutuing ulam ulit. Ipapakita ko sa inyo guys yung ulam na lulutuin ngayon. Pero bago yan, siyempre, mamimili muna din ako ulit nung kailangan sa tindahan. Yan. Konti lang naman yun. Pagkatapos nun, diretso na ako dun sa mapapagpilian kung ano yung lulutuin or kung anong maisipan na lulutuing ulam. So dito, ayan, bumili lang din ako nung ulam ulit sa paninda. At ayan na nga, nagkaabutan na ulit. Ayan, so antay-antay lang ng sukli para makarating tayo sa second step natin sa gagawin ngayon. Ayan. So dito, bali ang napag-isip-isip kong lulutuin ay mag-aadobo ako ng manok. Adobong manok na may sustansya na hindi lang manok ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Yung uulamin ko ngayon. Ayan. So dito, bumili lang ako ng 4 na hita ng manok. Ayan. So yung 4 na yan, marami-rami na yan eh. So, ang the best kasi dyan guys, pag nag-aadobo ko sa bahay, hinahaluan ko siya ng gulay. Ayan, yun yung sekreto ko. Para pag nag-adobo kang ulam, at least mayroon ka pang gulay na nakakain. Yun ang importante, masustansya. So yan, pagkatapos ko dun sa manok guys, dumaan ako ulit dito sa itlogan dahil yung stock kong itlog medyo tagilid na naman. Nagdagdag lang ako ng pang-abang. Ayan, so bumili ako dyan. So pagkatapos niyan, dumiritso ako ulit dun sa suki kong gulayan. Dahil may bibili na ako dun na Ricardo. Ayan. Tingnan nyo guys yung nangyari dyan sa akin sa pagbili ko lang. Kasi ganyan na lang yung paninda niya. So, nakita kong kailangan ay luya lang naman. So, ayan. So, isang tumpok na luya yung binili ko para makapag-stock nung matitira. Ayan. Yan lang ang binili ko dyan guys. Ayan. So, nangyari, yung nakikita nyo yung dalawang platong nakano dyan na rambutan. Yan. Yun. Yan. 2 plato yung nakatakal na yan. Ibinigay niya sa akin yan. Nakakatuwa naman. Yan ang kagandahan guys kapag may suki-suki kasi sa palengke. Ayan o, yan ang 2 na yan o. Sabi niya sa akin, ay Utoy, bibigay ko to sa'yo. Antay-antay mo na lang. Ayan. So yan. Nilagay niya sa plastic at nagpasalamat na lang din ako. Actually guys, hindi lang yan yung rambutan ang naibibigay niya sa akin. Minsan may mga gulay. Tapos kung ano-ano pa. Binibigay niya sa akin pagka alam niyang yung parang tanghali. Ayan. So pag kaalis ko doon, pagkatapos ko doon, yan yung gulay na sinunod ko dito sa sinasabi kong isasama ko sa adobo. Yun yung kangkong. Ayan. Yun yung lalaw ko sa adobong manok. So, ayan. Pagkatapos ko doon, diretso na ako dito sa motor ulit. Para mai-ready na natin kung ano yung uulamin natin. May proseso na natin yung ulam na yan. Kasi, lagi na lang kasi pagka-adobo lang. So, yung ginawa ko dito, nilalagyan ko siya ng gulay para may sustansyang gulay pa tayo nakakain pagkadating sa mga adobong luto. So, ayan. Simulan na natin yung takbuhang pogi na malupit. Ayan. So,
So, pagkatakbo ko niyan, di matik na yan. Pagka ganyan, may magic na kasama na yan para papabilis-bilis tayo sa galawan. Yan. So, hindi na talaga. Pag minsan, pagka araw-araw mo itong ginagawa, pamamalingkin, enjoy ko na lang para hindi lang ako magsawa o maboring. Kasi sino pa ba ang gagawa nito kung wala ka naman ding kasamang mag-aasikaso. Kaya so, i-enjoy mo na lang. So, ayan, nandito na ako. Ayan, magpa-park lang. Then, so, basta pagkatapos niya, nakapagpahinga na ako niyan guys ha. Sigurado na yan, nakapagpalit na ulit ng damit kasi pagka sa araw-araw talagang nalabas ako, talagang basang-basa ang damit ko. Ayan. So, yan lang naman nabili ko guys. Yun yung rambutan na binigay ni Sophie na sa gulay yan. Ayan, yung kangkong, manok. So, as usual na Ricardo. Pang adobo. Ayan, nagayat-gayat ko na. Para mabilisan lang, may magic na kasama. So, samahan natin siya ng paminta, oyster. Tapos, di ko na sinamahan ng sinbit yan kasi nilagay ko dyan yung cubes. Yan. Ayan, hindi natin pwedeng pagsabay-sabay niyan. Baka mamaya sumubra yung sarap. Kailangan sakto lang. So, okay na. So, dun tayo didiretso sa... yan pa pala yung kailangan. Kasi kailangan pala sa adobo, di nawawala yan. Ano ba pangalan yan? Swan? Okay. So, dito na tayo sa proseso. Ayan. So, matik na yan. Pag mag-isa, una na talagang mantika niyan. Hindi po pwedeng pag nag-isa ka, tubig ang ilagay mo, di ba? Tama ako. Ayan. Okay. Ayan. Nung uminit na siya, lagay na tayo ulit ng isa yung bawang, sibuyas, luya. Ayan, matik na yan sa ganyan. Yan yung mga pangangailangan. Pag nag-isa ka at gusto mo masarap ang iyong niluluto. Ayan. Halo-halo lang. Tapos, ayan na yung luya. Ayan. So, kayo guys, pagka nag-adobo kayo guys, di ba halos na kasanayan natin, plain na adobo lang. Pagka baboy adobo. Kasabagay, pagka baboy kasi, okay lang kahit di mo na lagyan ng gulay. Kasi sa akin kasi, madalang naman din ako kasi magluto ng mga ganun So ito, nagluto ako ngayon ng adobong manok kasi yung mga nakaraan nga, di ba, puro gulay din na, puro gata at isda, gulay. So ito, pinakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa adobong may gulay. Ayan na yung manok. Halo-halo lang din ulit para maayos natin na yan. Ayan. Pag nag-adobo kayo guys, ganito gawin niyo. Lagyan nyo guys ng gulay. Para naman, yun di ba, pagka adobo, pag naririnig natin adobo lang, parang pangalan pa lang, ay adobo, parang naumay ka na lang kasi isa lang ang lasa niyan. So para hindi ka maumay, ito gayahin mo. Nakakain ka na ng manok, adobong manok na may gulay naman. Yun yung importante sa katawan natin. Kailangan pagka kumain ka ng ganyan, may kasamang gulay para pag naumay ka man sa laman, at least dun ka sa gulay tumira. Kasi yung gulay, maganda sa katawan natin yan. Yun ang pangkulay sa adobo natin. Si Swan. Ayan. So, lapit na rin yan guys. Medyo patuyuin lang natin ng konti yan. Tapos ilagay yung mga paminta, yung cubes. Cubes lang tawag ko dun kasi may pangalan Baka makarating dun sa wala na naman akong kinalaman dyan. Baka magpadala ng kung ano-ano.
naman sana. Pero kung yan ang ikakasaya ninyo, di bukal sa kalooban ko yan para hindi tanggapin. Charot lang, charot. Joke lang. So, ayan na. Naglagay ako ng paminta. Saka yung cubes nga. Yan na yung cubes. Ayan. Pag manok kailangan manok din yung cubes. Hindi mo po pwedeng... sa bagay, pwede naman din siguro yun. Kasi minsan, di ba, pagka ibang mga putahe, nahalo din yung manok tsaka baboy, pinagsasama-sama na dahil sa sobrang mahal nga ng presyo. Siyempre sa handaan, pag gusto mo ng adobo ng manok, gusto mo adobo ng baboy, ayan, pinagsama-sama na para wala ka ng opsyon. Doon ka na lang mag-adjust kung ano talaga ang lasa niyan. Pero in fairness naman, masarap naman yan. Pagka inadobo mo na magkakasama sila. So ayan, medyo lumapot-lapot na yung yung sauce kung tawagin, kasi adobo, sauce ang tawag diyan pagka may sabaw. Sabaw. Sauce nga, hindi sabaw. Kasi iba yung sabaw sa sauce. So ayan na yung the best na lasa din daw niya. Kailangan daw yan para magtamis-tamis din daw yung adobo natin. Ayan na. So, yun yung kuha natin dyan. Malapit na yan para may sunod na natin yung pangmalakasang natin, pang minibit na naman dyan sa ulam nating titirahin ngayong araw. Ayan. Halo-halo lang ulit para alam nyo ba guys, yung paghalo-halo napaka-importante sa pagluluto yan. Kasi sabi nila paghahalo mayroon daw nailalabas na sarap daw yan sa pagluluto. Oo. Sabi nila, sa ako naman din naman ako nahihirapan pag naghalo-halo ng pagkain sa niluluto. Yan na. Yan na yung nagpapasipa sa panga natin pagka nabibigla yung kain natin. Ayun. Ayan. Pinakuluan ko lang yung guys. Hindi ko muna inalo nung pagkalagay nung swan. Nung kumulo na yan, ayan, saka ko siya hinalo. Kita mo naman yung sabaw baga ay kaswabe. Ay, di pala sabaw, sauce. Ay, lintian. Sauce pala yan. Ayan yung pang minibent natin sa ulam. Di ba yung kangkong talagang inaadobo naman yan? Di sinasawag ko na rin yan dyan. Nilalawag ko na rin yan sa adobo ng manok. Para yung lasa, pag nakain ka niyan, yung lasa, hindi ba yung hindi ka yung tipong mauumay. Kasi may gulay. Di ba nakasanayan natin yung patata nilalagay, ayan. Yan yung nilalagay ko. Minsan naman, sitaw. Kasi sitaw, di ba inaadobo din yan. So, pagka gusto ko ng sitaw, ihalo sa adobo, ayan, ganyan ginagawa ko. So, inauna ko lang dyan guys, yung yung parang ano ba tawag doon, yung sanga ba yun? Parang puno nung kangkong, kasi yan yung matigas. Ayan, nung nagkulo na siya, alam kong malambot na, yan, saka ko na sinunod yung dahon. Ayan, kasi yung dahon, minuto lang yan. Hindi na nagpapaarte-arte yan. Minuto lang, saglit lang yung dahon na yan ay talagang nagpapakain sa'yo yan. Ganyan katindi. Ganyan kabilis umunawa yung dahon ng mga gulay. Hindi na yan nagpapasakit ng ulo sa inyo. Ayan. Yung mga ganyan guys, gulay, pagkadating ng ganyan, huling dahon na linagay nyo, kahit i-half cook nyo lang yan. Mas masarap nga sa gulay yung may half cook para may talagang natural pa talagang sustansya. Ayan tingnan nyo naman guys. Hinalo ko pa lang yan. Tingnan mo naman ang resulta. Diba? Kahit ikaw nanunood, natatakam ka na. Ganyan ka. Kadali kausap yung mga dahon ng kangkong. Tinitingnan mo pa lang, nagnanamnam ka na. Diba? Ayan.
So, takpan ko lang din ng mga ilang minuto lang yan. Ayan. So, pagbukas niyan ulit, ay ano pa? Ano pang gagawin natin, guys? Matitimusan na naman natin yan. O, diba? Ay, sus, Ginoo. Kita nyo na, guys. Ganyan gawin nyo, guys, adobo. Tingnan nyo, hindi kayo, kahit sa tingin lang, guys. Pag tinignan nyo, di talaga kayo mauumay niyan. O, diba? Ay, shit, tinagsinyalis na. Sumatik na yan, guys. Pagka ganyan, nagsinyas na, ay, sus, kung ano pang ginagawa ng plato na yan, kung hindi pa yan isus, tingnan mo, ganyan kabilis, guys. Pagka ganyan tanghali yan, ay hindi ka pa pwedeng magpahuli-huli, pagluto na, antitimusan. Okay, okay, ayan. So, tira na, tira na. Para naman maano natin yung lasa, kung ano ba talaga yung lasa niya. Okay, the cross ulit. Okay. Ayan. So, tingnan natin kung ilang subo yung may subo nito bago matikman yung lasa. Kasi minsan medyo mababaw ang lasa. Malalim, hindi ko maintindihan kung alin ba yung malalim o mababaw. Tinan mo, wala pang sinyas yan. Aba, parang, oh my God, ayan na, okay, pwede. Sabi ko sa inyo, guys, gayahin nyo yan, guys, yan adobo na yan. Sinisiguro ko sa inyo, hindi kayo mauumay dyan. Tingin pa lang, talagang matatakam ka na dyan. Ganyan lang yung mga basic o yung mga madali nating ulamin sa pang-araw-araw. Pero ganyan, sinamahan ko ng gulay, kangkong, mas lalong napapasustansya yung pagkain natin. Ayan, okay. So alam nyo na, guys, magic tayo ulit. Ayan, kita nyo naman, guys. Sus, Ginoo, yan o. Nag-ayos pa siya, mukhang ininita na. O, diba? Sinasabi ko sa inyo, guys, yan yung mga simpleng the best na tayo sa mga simpleng sa mga homemade na lutuan lang pang pamilya. Ayan, yan pwede yung mga ganyan mas para yung mga bata nakakain ng gulay. Ayan, yan guys yung binigay sa akin kanina, rambutan. So ang dami niyan, hindi namin maubos yan. So ginawa ko, tinikman ko lang muna yung isa para naman malaman natin kung talagang galing pa ba siya sa puno o galing galing na sa batya. Ayan, okay pa naman guys, size pa. Kita mo na, diba? Ay, sus, kasarap. Kaso naglagay ako ulit ng kasi tuklapin pala. So yung siyempre rambutan yan, kailangan natin iluwa yung buto. Ayun, tinuklap-tuklap ko lang yung laman dyan sa bibig ko para naman. Ayan, yan yung buto. So, kita nyo na guys. So, alam na yung gagawin. Kailangan may mga suki palengke para may mga naiuwing sobra-sobra. Thank you, follow, like, share na lang guys. Thank you, maraming salamat po. Like na lang. Salamat.